Tinawag ni Senator Amy Marcos na sinungaling si Ramil Madriaga. Panawagan pa ng senadora kay Pangulong Bongbong Marcos pabulaanan ng mga paratang ni Madriaga. Narito ang report ni Mean Losban. Puyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Yan ang diretsahang tugon ni Senator Amy Marcos na nagpakilalang aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng mga ibinulgar na pahayag ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Sa pagdinig kahapon sa Kamara, sinabi ni Madriaga, noong kinausap siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi raw nito sa kanya na may usapan ng term sharing sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara kapag sila ang nanalo sa eleksyon. PRRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him. They also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Sa press conference naman kanina, mariing pinabulaanan yan ni Senator Amy. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa vice presidency, noong May 29, nagpahaging kami na kung maaari, si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kabisado raw ito ni Senator Marcos dahil kasama siya mismo sa mga usapan para ligawan daw si VP Sara na tumakbong Pangulo noong 2022 elections at gawin niyang running mate si Bongbong. Nagpakita si Senator Amy ng mga usapan sa isang group chat na may pangalang SZD-BBM o initials na VP Sara at PBBM. Isa raw sa mga naging usapan dito na magfa-file si BBM ng Certificate of Candidacy. Pero agad siyang bababa sa pagkabise oras na magdesisyong tumakbo si Inday Sara na Pangulo. Tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term ang pagiging Pangulo para kay Inday. Makikihati pa siya. Git pa ni Senator Amy, walang alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP noon. Hindi nga raw nagustuhan ni Digong noon na nagdesisyon na si VP Sara para sa 2022 elections at hindi siya kinonsulta. Kaya paano raw sasabihin na may usapang term sharing? Kwento pa ni Senator Amy, hindi rin daw agad nabuo ang unity team dahil sinabi sa kanya ni VP Sara noon, mayor lang daw dapat ng Davao ang tatakbuhan nito at hindi national position. VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba nangyari yon? Pagkatapos, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niyan? Panawagan ngayon ni Senator Amy sa kanyang kapatid, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Pinabulaanan na rin ng Malacanang ang alegasyon ng term sharing. Hindi raw ganyan ang ugali ng Pangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusan ng termino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Losban, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.